na naman tayo. Ayun mga kareak, bagong araw, bagong reaksyon. At kumusta kayong lahat? Kumusta sa magandang araw pala, magandang araw sa inyong lahat. At mayroon na naman tayong video panonorin at bibigyan natin ng konting reaksyon, no? Panonorin muna natin yung ganun pa rin mga kareak, yung nangyayari ngayon sa pinag-uusapang impeachment, no, ni Sara Duterte. So yun yung ating panonorin natin ngayon, yung pagkambyo pala ni Senate President Chis Escudero. Parang kumambyo na siya eh. Dati kasi nung nakarang araw kasi nagmamatigas siya, parang pinanindigan niya wala munang impeachment sa kumbaga pagkatapos na ng SONA. So wag na natin patagalin mga kareak, panunurin na natin. Ito, panunurin muna natin yung tungkol sa pagpayag na ni Chis, no, na magkakaroon sila ng caucus na pinapatawag, hinihiling ni Minority Leader Lito Pimentel. Lito Pimentel ba? Kasi yun na. Panunurin natin mga kareak, pero bago ang lahat mga kareak, bago tayo magsimula, paki-like and share. Like and subscribe mga kareak. Ito na mga kareak. Kukonsultahin ni Senate President Francis Escudero ang mga senador kaugnay ng panukalang simula ng impeachment trial sa Marso. Ito ay matapos hilingin ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na magpatawag si Escudero ng caucus o pagpupulong ang mga senador. Layo nito na maipaliwanag sa mga miyembro ng Senado ang kanilang posisyon kung kailan sisimula ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang text message, kinumpirma ni Senador Escudero na payag siyang konsultahin ng ibang senador kung gusto nila at kung may panahon ba sila para rito. Ngunit tutol si Escudero kay Pimentel na maaaring magsimula ang trial habang nakarises ang Senado sa pamamagitan lang ng kasunduan ng mga senador. Maaari niya kasing questionin din lang sa korte ang kanilang magiging aksyon. Kaya't sa pagkakataong ito, binigyan din ni Escudero na dapat ay mas maging mahinahon sila sa kanilang mga hakbang. Hiniling ni Pimentel ang pagpupulong dahil may legal na basihan niya na magpatawag ng special session kung papayag ang mayorya. Kung mapagkakasunduan ng special session, maaari na anyang simulan ng paglilitis sa Marso kahit nakabreak sa mga sesyon ng Kongreso. Sana March. March na kasi medyo prepared naman si SP na. Pina-review na niya rules. So madali naman yung pagka the court is now in session, mag-o-oath kami, we reaffirm the existing rules para lang wala ng issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayun mga kareak, no, malinaw na ang gustong mangyari ni Chis Escudero ay kumbaga pag-isipan munang maigi, lalo na ngayon nangyayari yung kampo ni Sara Duterte ay nagpa-file ng kontra sa Congress. At ito na nga ang sinasabi ni Chis Escudero na kailangan sure sila sa kanilang gagawin para hindi sila mapulaan. Kung baka makitaan sila ng butas, baka mabaliktad pa. Sayang yung kanilang sayang yung sayang yung pinaghirapan ng mga congressman. Kasi kung sakaling magkamali sila rito, magkaroon sila ng technical, ay talo. Di ba? Absuelto si Sara. So okay naman, parang okay naman ako sa plano ni Chis Escudero, kaso lang sana nga may katuturan tong plano niya dahil kung si Minority Leader Pimentel ay dapat masimulan na talaga para at least nakadakit na at kahit ituloy na lang after election. Gusto niya nang masimulan yung talagang hakbang ng
impeachment, no? Para mayroon na talagang nasimulan. So, yun yung gusto. Hanggat maaari nga, next month, by March, yun ang hinihiling ni Pimentel eh. Kaso lang, si Escudero, kaya kailangan nilang mag-usap. Mag-usap-usap muna sila para, at ayun naman, pumapayag na si Senate President na yun na nga, kailangan na nilang pag-usapan para mas maayos yung kanilang hakbang. So, ayun mga kareak, no? Marami pa namang ano yan tawag nito, development. Mangyayari dyan habang tumatakbo ang araw. Yun na nga, kailangan nilang madaliin na rin eh. Kailangan nilang mag-usap talaga mga kareak para malaman nila kung ano talaga ang dapat nilang gawin. Ang iniingatan lang nila, baka ma-technical sila kasi ang kampo ng Duterte ay nagpapile kontra petisyon. So hanggang doon muna mga kareak, at ito may panunurin tayo tungkol kay ito naman kay Robin Padilla, no? Panurin natin si Robin Padilla yung kanyang stand dito sa impeachment ni Sara Duterte. Sige mga kareak. Pangalawa ko ay magana nakasuporta ka sa lahat ng mga pamangkin ng IPD. Kaya nga po ang nasa network kasama nila lang sa linga, kasama nila ang dalat. At siyempre, kung mo ikaila sa inyo na ako ay kandidato ICC maraming seksyon, kami sa team, kami lahat ay inuusok ng ICC. Kaya kung kasama kami dito sa kanila po kaali para muli ay magkakaroon talaga yung unity na magkakaroon po ng pag-usap, kasama at Hindi kasi, wala na kasi mangyayari dyan kasi patay na yung unity, matagal na. Simula nung planong ikodita si Martin Romualdez, yung unity patay na. Nung nag-resign na sa DepEd si Sara Duterte, doon at siya na mismo, wala na. Patay na yung unity. Kaya yung sinasabi nito ni Robin, hindi na maganda pakinggan kasi nga uniteam ka na uniteam. Wala naman na, tapos na, ang tagal-tagal na. So pakinggan muna natin mga karya. matubo sa ulo. Do you also share yung support na ISP Pangulo that this is not the time for impeachment, it's not a priority? Hindi ko nababago ang aking suporta Pangulo at sa pangalawang Pangulo dahil bilang ako po ay unity. Hindi po ako kailanman nag-alis ng suporta sa dalawa dahil pinaninindigan ko po na kami po ay unity. Kaya po nung naisipan ko ito at ginawa ko ng iglesia, ako po ay kaagad na sumama sa kanila. What are your thoughts on the impeachment? So yung kalokohan nito, no, ginamit pa yung salita ni President Marcos na ayaw ng impeachment, no? Ayaw ma-impeach si Sara dahil abala lang. Para lang magamit na ang pagpunta niya sa Iglesia ni Cristo ay dahil lang doon sa suporta niya sa salita ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment. Kaya raw siya tumakbo agad-agad nung nagpatawag ng peace rally. Pero kitang-kita naman natin mga karyak kung ano ba yung peace rally nila, 'di ba? Nung nagsalita na si Marcoleta ay tinira na ang Congress. Tinira na yung pamamahala ng gobyerno. So, ano nangyari? Politika yung nangyari, yung kanilang rally. So, itong sinasabi ni Robin Padilla, ginawa na lang dahilan yung salita ni Marcos para walang masabi taong bayan. Pero wala. Hindi yun katuwiran. Napakababaw ng katuwiran niya. Sige mga karak, tuloy natin. Sir, Ay, katulad po ng sinabi ng Pangulo, hindi po ito makakatulong sa ating bayan ngayon. Napakaliwanag po ng sinabi niya na ito daw po. Sana, yung sinasabi niya hindi nakakatulong. Simulat sa poll nang napaupo ang Marcos administrasyon,
kung hindi ginugulo ng Duterte administration, di sana hindi magulo. Di ba? Sila nagsimula, tapos sila sabihin nila na hindi nakakatulong. Yung kampo ni Duterte ang hindi makakatulong dahil nga simula sa polls, simula unang upo pa lang, puro na pangungutya, puro paninira, pati dangal ng Pangulo, sisiraan sa harap-harapan, di ba? So, yung mga sinasabi nila, sa akin lang mga kareak, no? Wala nang laman, wala nang sustansya na kailangan mo pang pakinggan yung mga pinagsasabi nila. Kasi nga, kitang-kita natin na simulat sa pool, sila yung magugulo. Dapat doon niya sabihin kay Duterte yan na huwag magulo. Ang gulo-gulo. O, di ba mga karya? Sige, tuloy natin. Pagbilaman sa tipat, ito ay parang maaasahan na po, kaunlaran natin dito, nagiging at malinaw din po. Yan yung kalokohan na sinasa. Maantala yung kaunlaran. Sinabi ng gusto na wala, sila nakakita ng mali sa ginawa ng Pangulo. Ito po ay talagang nalinaw ng politika. At kaya naman po ay hindi kapila-pila dito sa ating bayan, hindi na po tayo nag-mature pagdating sa politika. Kaya ito po sana, ito na kapag-aaraw nito, na pinag-uulo po tayo ng Diyos Cristo, hindi magugulit sa piling ng religion. Ito po ay sama-sama tayo ng mga Pilipino. Nandito po ako, hingga sa Panginoon. Ako po ay sumusuporta sa kabangin ito. Panahon na po, para tigilan na po natin ang napakaangang politika. Kaya po, 2025 pa lang, nakakagalit na tayo. Maagang politika. Samantalang si Duterte gustong pababain ang Marcos administrasyon simula day 1. Maagang pamumulitika? Ikaw talaga, oo naman, Robin. Kaya sana po, yung Panginoon ito, suporta. Sir, we know naman na Senator Sotelo wants to be Senator Judges pag mag-get yung impeachment. Sir, yung pagkakaroon nyo dito, is that a giveaway na kayo po ay in defense of VP Sara? Definitely. O, siguro naman po, napaka-plastic po naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakit sa Senado, then mag-iisip pa kayo kung ano yung boboto ko. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating Pangulo. So you will vote no for impeachment? Laging dinadahilan nila yung salita ng Pangulo, no? Na ayaw ng impeachment. Laging lang dinadahilan. Nakahanap sila ng salita. Definitely. Ngayon pa lang po, alam nyo na po. Sir, ano na sila nakatapusin yung iba for 16 years? Ako po, kung ano po, kaso po sa akin, ay hindi po ako gagawin. Sir, bakit kailangan natin yung nangyayari? Po? Bakit kailangan natin yung nangyayari? Naman po? Unity, sir. Unity? Talaga. Panahon po ako, nalagilan ko ni Bonifacio, wala na po tayo yung unity. Siguro naman po, nakakiya naman po siguro sa panahon pa natin, mga buto. Sana sa panahon natin, matapos po. Alam niyo, kung walang unity, buong mundo, nakakakalulo na po. Nakakakalulo na po. Ang Amerika, nag-unite na po sila. Sana tayo din, kung walang Pilipino, mag-unite na rin tayo. Ito lang naman eh. Sabi nga nila, manamboy tayo. Kita mo. Kita mo yung kalokohan na Robin, no? Nabanggit pa yung salitang amboy. Sino ba amboy? Binabansagan mo yung sarili mong amboy. Wala naman nagsasabing amboy. Kung hindi nyo alam, siguro naman alam nyo yung ibig sabihin ng amboy, mga kariyak. Pati ba naman yung salitang yung gamitin mo? Mga amboy daw tayo. Porque si Marcos ay maka-Amerika. Ay, sila maka-Chinese eh. So, anong tawag sa kanila? Chekwa. Maka-Chekwa. Di ba? Ang hindi ko lang gusto rito, no? Nagsasabi siya na parang immature ang ating mga mga opisyal, kung ano man yung nasabi niya, kailangan yung ating politika ay mature daw. Pero samantala, kita mo naman mga karyaka, ngayon pa lang, hindi pa naglalabasan ng ebidensya, hindi pa nasimula ng impeachment. Ito na, no? Nagsabi na siya kung kanino siya. Kitang-kita na. So, tama ba yun? Wala pang pangyayari, hindi pa nasimulan, magdi-declare ka na. So,
para saan pa yung mga pinagsasabi mo? Dapat wala ka nang sinasabi, Robin. Wala na dapat kasi nga, ngayon pa lang, nabanggit mo na. At dinadahilan mo pa yung salita ng Pangulo na ayaw ng impeachment, kaya ayaw mo ng impeachment, ayaw mo ipa-impeach si Sara. Eh, simulat sa pula man talagang kitang-kita na bias ka. Maka Duterte ka. O, di ba? Ay, kung hindi naman kasi dahil, alam ko naman malaki utang mo sa mga Duterte dahil hindi ka makaupo na Senado kung hindi ka nila, kumbaga, sila yung nag-ulot sa'yo eh. Para tumakbo. O, di ba? Ayun ang mahirap kasi dyan eh. Pag ang artista kasi, eh, kita mo naman, pag hindi ka na, hindi mo na kailangan umarte ha. Uupo-upo ka lang sa Senado. Mas malaki pa kinikita mo. Yun yung sinasabi dyan. Ang artista, magpapakahirap ka, magtumbling-tumbling ka pa, talon-talon ka dyan. O ano man yung gagawin mong aksyon para lang kumita. Ngayon, para buhay. Kumikita ka. Kahit pa upo-upo lang, wala ka naman ginagawa sa Senado, di ba? So, huwag kang bias. Kitang-kita yung pagkatao mo, bias. Eh, binoto pa naman kita. Wala eh. Mahina. Sige, mga karyak, hanggang doon na lang, ano? Masyado nang mahaba yung aking mga nasabi. So, ang akin lang doon, yung tungkol sa impeachment ni Sara, ay magkakaroon na ng linaw following day. Kasi marami pa namang mangyayari mga karyak. Pag-uusapan na ng Senado, at sana nga, magkatugma-tugma na sila kasi alam mo naman tong mga senador ay may kanya-kanyang biyahe na yan. Meron silang bakasyon. Sana magkatugma-tugma sila ngayon. Magkakausap na sila kahit sa anumang paraan, pag-usapan na nila to para malaman din ng taong bayan kung ano rin talaga ang gagawin nila. So, hanggang doon lang mga karyak. Bigyan tayo ng malakas na pangangatawan ng tagapaglikha at walang sakit. Buong pamilya natin ay nasa maayos at malusog na kalagayan o pangangatawan. At hanggang doon na lang mga karyak. At huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye!